Maniniwala ka ba na ang mga bubuyog na lumikha sa pure honey na ito at mga produktong pampa-beauty ay literal na nakatira sa garahe at bubungan? At ang lokasyon wala sa probinsya ha, kundi sa maingay at mapolusyong Metro Manila. Ako si Radyoman Zander Kayabyab. Samahan ninyo akong tuklasin ang lumalagong industriya ng urban beekeeping o pag-aalaga ng bakuran bees. Dito sa DZXL News Special Report. Sino ba naman ang mag-aakalang sa bahay na ito sa Project 7 Quezon City, yayabong ang industriya ng produksyon ng honey? 2016 nang magsimulang mag-alaga ng iilang colony ng European honeybees dito. Start po siya from our dalawang kasama, si Michael Chulim and Mr. Sita De Jesus. Graduate ng agriculture, and enthusiast talaga siya sa bees. Hanggang sa dumami ang kanilang mga miyembro at kinalaunay na itatag ang Apicultura Producers Cooperative o mas kilala bilang Bee Republic. Kwento ni Jasmine Flores, Vice Chairperson ng Education and Training Division ng kooperatiba, inaakala ng iba na sa mga mapupunong lugar lang sa probinsya maaring makapagparami ng honeybees. Kasi mostly pag sinabing beekeeping, more on sa probinsya, di ba sir? Tapos, okay, mga sa gubat-gubat, gano'n, doon makikita yung mga bees. Pero ang totoo, may bentaha rin kung sa kalungsuran magtatayo ng mga apiary. Sa urban beekeeping, wala siya like yung mga ibon na kumakain ng bees. Walang mga predator. Walang mga predators. Walang nag-i-spray ng pesticide, unlike sa province na madaming ang puno pero puro pesticides naman, so mamamatay din yung bees. Ilang metro lang ang layo ng kanilang bee yard sa EDSA. Although sabihin natin nasa EDSA, pero malayo naman kahit papano yung mga bees namin. Yung mga tricycle. Okay lang naman sir, hindi naman siya Dito po kahit may mga dumadaan tricycle or mga sasakyan, hindi naman siya greatly na nakaka-affect sa bees namin. This bee suit sir. Okay. Veil lang. Veil lang. Veil Pwede na lang. to. Pwede na yan. Hindi naman ako atakihin. Hindi naman. Bawat miyembro ng kooperatiba may kani-kanyang gampanin, mula sa pag-aalaga ng mga bubuyog, sa pangangasiwa ng kanilang pondo, hanggang sa pagbebenta at iba pa. Kwento ni Marwel Merca, ang auditor ng kanilang co-op, noong una natatakot siyang mag-colony check dahil baka siya masting o makagat ng bubuyog. Natatakot talaga ako. Ayokong humawak, ayokong lumapit. Kahit may gloves na ako, may bee suit na ako, nakakatakot talaga. Pero ang payo niya, be calm. So hanggang sa nasanay ako, then nakikita ko, wow, ang galing, ang cute nilang tingnan. Isang beses isang linggo nilang chinecheck ang bawat kahon para malaman ang progreso ng paggawa ng honey. Dahil to see is to believe. Mga brood na yan. Ibig sabihin, pag May baby na sa loob. Inaalam din ng mga beekeeper ang kalusugan ng mga bubuyog, ng bagong itlog o brood, at syempre ang pinakaimportante, ang reyna o queen bee. Nakita niyo yung queen? Nasaan? Ito siya. So, mas iba itsura niya sir, mas mahaba. Paano nyo nalaman na yan na yung reyna? Ito sir, mas mahaba yung kanyang kuwitan. Bukod sa pangingitlog, ang kanyang pheromones o amoy ang nagbibigay ng chemical signals para mag-function o kumilos ng tama ang buong colony. Harvest season sir. Oo. Yung summer natin. So parang So once depende a year. once a year lang sir. Once a Okay. year lang. Yung the rest of the year na hindi ka nag-harvest, dun mo na pinapalakas yung colonies mo. Ayon kay Lorenzo Frias, accountant ng kooperatiba, para sa startup business ng apiculture, kailangang maghanda ng hindi bababa sa 50,000 pesos. At least maganda tayo na mga sa 50 to 100. Kasi yung isang colony ng buong bees is nasa range na ng 20,000. So hindi naman po pwede na isang lang siya, isang colony lang. Kung mag-paid ka doon sa isang colony, at least may reserva kang isa. Ang return of investment aabot ng mahigit 1 taon. At payo niya sa mga beginner o gustong magsimula ng beekeeping business, dapat sumailalim sa matinding training. Hindi budget yung yung
pagbe-beekeeping. Talagang ang talaga sa training. Tulad ng iba pang produktong agrikultural, may mga pagsubok ding kinakaharap ang apiculture tulad ng pabago-bagong panahon o climate change. 2019, ang harvest namin around 300 kilograms. So ngayon, umunti na siya eh. Para nasa 150, ganun. Nakaka-affect talaga yung panahon natin ngayon. Sabi ni Jasmine, suwak na sideline ang beekeeping. Pero kung ang pag-aalaga ng bakuran bees lang ang tanging pagkukunan ng pagkakakitaan ng isang pamilya, dapat maraming colony ang aalagaan. Kami, sideline lang ito. Kasi kung talagang ang focus is beekeeping as yung pinaka-livelihood nila, we suggest na mas madaming colonies, pwede siya sideline. Or kaya family consumption nyo yung honey. At least alam yung totoo yung honey sa daming nagkalat ngayon. Once na nag-harvest na po tayo, ito po yung magiging result ng ating mga product. And ito po yung ating pwedeng nyong mabili or ito yung mga binebenta namin. Ito yung 300 pesos. Then ito yung 330. Naglilibot din ang Bee Republic sa iba't ibang bahagi ng bansa para magbigay inspirasyon sa mga nais ding sumabak sa pag-aalaga ng bakuran bees. May kasabihan ngang busy as a bee, pero sa pag-aalaga ng honeybee, hindi lang mga bubuyog ang busy, kundi maging ang beekeeper. Dahil kung walang determinasyon at hindi pagsusumikapan, posibleng lumipad lang sa hangin ang kanilang puhunan. Kasi kung lalo kang gumalaw, kung lalo kang umano, dun sila aatake. Ayaw nila yung mga sudden movement na ang ano-ano mo. Hindi na nga ako humihingi. Ako si Radyoman Zander Kayabyab at ito ang DZXL News Special Report. Busy like a bee.